Mananatili tayong nakatayo. Hindi tayo uurong. Nako! Hindi tayo magtatago at hindi tayo matitinag. Dumagsa ang Caviteño sa Kawit, Cavite kagabi upang magsagawa ng prayer rally para suportahan po si former Senator Budots Bong Revilla Jr. na sinampahan nga ho ng kaliwat ka ng kaso ng gobyernong nakangiwi ang panga. Na ayon po kay Congressman Lani Mercado na hanggang sa kahuli-hulihang patak ng kanilang mga dugo ay hindi umano sila susoko sa labang ito. Anak ng kagwang, no? Ako sa akin, biktima rin ito si Bong Revilla. Para sa akin lang, ng politically, motivated ang nangyayari po kay Bong Revilla. Sa aking nakikita ho. May kinalaman po ito sa politika na talagang biktima po siya ng katrayduran ng gobyernong Marcos at ng mga Remulla brothers diyan sa Cavite. Ito ang nakikita ko po. Malamang nagiging regalo si Budots ni Bungit sa mga kaliwang grupo. Ito ay parang naging collateral damage na lamang ho ito. Ang problema, hindi po ito nagustuhan ng mga taga-Cavite. Talagang bumuhos po ang suporta ng mga matatapang na mga Pilipino para kay Senator Bong Revilla. Bago po natin pag-usapan yung galit ng mga Caviteño, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Lunes na Lunes, marami pong usapin sa issue ng lipunan. Dahil itong gobyernong Marcos, talagang walang ginawa kundi manggipit, no? Mampahamak ng kapwa, mangtraidur. Ayan, yun yung pinaka-exact word. Dahil likas po talaga sa mga Marcoses ang mga traidor. Marami na pong natraidor itong mga Marcos. Isa na riyan ang mga Duterte. Former President Duterte, Vice President Inday Sara na ipa-impeach na nga ni Bangag na naman, Pastor Apollo Siquiboloy, at Harry Roque, at marami pang iba. Ang purpose po nila dito ay humina ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya yung mga galamay, dinahandahan. Kaya ang ginawa ni Bangag, hinuna agad yung ulo si former President Duterte. Pero ang tanong, titigil ba ang mga supporters ng mga Duterte sa pagsuporta? Sa akin sa akin lang. Itong nangyayari po talaga kay Bong Revilla. Bunga po ito ng katrayduran ni Marcos, Remulla Brothers, at ni Martin Romualdez. Mas siya pa ang kinasuhan ng plunder, malversation of public funds, kumpara kay Martin Romualdez, na halatang halata po ang pagkabuhaya. Naalala po natin, nung pumunta si Martin Romualdez doon sa Cavite, sa Bacoor, naalala po ninyo, yung pinakasikat niya na sigaw, Kasama po yan si Senator Bong Revilla doon that time. Lakas si MD, pareho sila. Pero ang resulta, ito na nga. Anak ng kagwang biktima ng katrayduran ni Tambaloslos, Martin Romualdez, Marcos at Remulla. Kagahapon nga ho, nagkaroon ng prayer rally ang kanyang mga supporters dyan sa Cavite. At galit na ho ang mga ito. Narito po, panoorin po natin yung kanilang pagtitipon dyan. Dami, dagsa talaga. Ito yung patunay na malakas talaga ang mga Revilla dyan sa Cavite. Naku, yari itong Remulla dito. Ayan Relihiyon Ayan. upang sama-samang manalangin para sa kaayusan ng ating bansa, Dami upang itulog sa may kapal ang isang patas at matapat na paglilitis Mhm. para sa ating minamahal na Senador Bong Revilla Jr. Hmm. Ang pagtitipong ito ay patunay ng malinaw na paninindigan at pagkakaisa ng mga Caviteño upang Dami, mawagan ng hustisyang panglipunan sa gitna ng mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Mhm. At upang formal na simulan ang ating pananalangin ngayong hapon, inaanyayahan ng lahat na tumayo at panatilihin ang katahimikan para sa ating pambungad na panalangin na pangungunahan ni Pastor Peter Kairos, Pastor Emer Grepo at Sultan Alibusar Mamakol. Grabe guys, ang dami Lilang natin kung pupus lang. Grabe Isipin mo yan, sa Kawit Cavite po yan. Siguro nasa estimate ko dyan mga 30,000 yan. 20 to 30,000. Ganyang karaming tao. So makikita nyo, sulit ang suporta ng Caviteño sa mga Revilla. Pag ito tinignan natin tandaan nyo po, ang Vice Governor ng Cavite ay Revilla. Anak ni Bong Revilla. Pero ang gobernador, siyempre Remulla. Bakit nagkaganito ka Bong Budots na biktima ka? Ako sa akin dito muna tayo sa issue kay Buyeng Remulla at Revilla. Kung maalala po natin, nakaraang eleksyon, sumama po itong si Revilla, si Budots sa Team Alyansa. Natalo Kasi nga, siyempre, ang mga supporter si Tatay Digong ay hindi po bumoto sa kanya. Wala siya sa Duterte team. O yung iba bumoto pero hindi ganun karami hati. Kaya ang resulta, talo siya. Maalala po natin, itong mga supporters ni Bong Revilla ay mga Duterte na hard supporters. Yan talaga. Lalo na dyan sa parting Mindanao, sulit yan. Noong panahon na inendorso siya ni Tatay Digong. Nakakuha talaga siya ng malaking boto kaya nanalo siya.
Ngayon, nung midterm election, dito na siya nagkalitsi-litsi. Dahil sumama po siya sa Team Alyansa na kangiwi ang panga. Kaya boycott ako, hindi ko binoto yan eh. Kahit na inendorso yan ni Tatay Digong noon, ngayon sumama sa mga bangag, sa mga Marcos, hindi ko binoto. Kaya natalo siya. Yun ang isa sa mga nakikita ko, na siguro yung nakita ni Bong Revilla, mukhang talo ako sa national position. So papalapit na 2028, kasi dinig-dinig lang ho, na ang tatakbuhin ni Bong Revilla ay gobernador diyan sa Cavite, probinsya ng Cavite. So malamang nag-iisip din yung mga Rimulya, putang malakas si Bong Revilla. Talagang panalo din si Bong Revilla. Sa Cavite, pag tumakbo siyang gobernador, ang Rimulya, ayaw naman yan pumayag na maagaw yung pagka-gobernador ng mga Rimulya, ng Revilla. Yun ang nakikita natin. Kaya siguro, maaga pa lang, dinimulis na agad si Bong Revilla. Ginawa na, nagiging sakripisya lang, bantakin mo ha. Naging kalyado pa yan, itang Baluslo sa lakas, same day. Pero ginawang regalo. Oo nga naman, kasi si Bong Revilla kasi, kagaya dito si Jinggoy, pagtapunan mo yan ng putik, talagang makikita ng publiko at magkakaroon ng sentimento na talagang kurakot talaga yan eh. Kasi may history. Di ba doon sa Janet Lim na pulis? Pero napawalang sala. Pero pag ang perception pa rin ng tao, kurakot, no? Madaling batuhin ng putik. Kaya nga sabi nga ho ng mga ibang mga netizen, hindi talaga natuto si Bong Revilla. Yun ang sabi nila. No? Pero ako, iba yung natingnan ko dito. Siguro, hindi na gawin niya ni Bong Revilla yung pangungurakot. Putang ina, nadapa ka na, binigyan ka ng pagkakataon, Duterte Nabigyan ka ng pagkakataon, sinuportahan ka ng Duterte, nanalo ka, tapos ulitin mo muli. Nahulma muli ang political career ni Bong Revilla. Ngayon, sinira muli. Nasira sa Dilawan, ngayon, nalinis ng mga Duterte. Nasira sa Dilawan, nalinis ng mga Duterte, ngayon, sinira ng Marcos. Ginawa siyang regalo sa mga komunista. Yan ang nangyayari ngayon. Pero, hindi umano. Susuko ang mga Kabitinyo sa labang ito hanggang sa huling patak ng dugo. Pakinggan po natin ang talumpati ni Congressman Lani Mercado na talagang naiyak po siya dito sa galit. Siyempre, kanino ba siya nagalit? Di kay Bangag, Marcos admin, na sabi niya, putang, ginagawa lang ng kasalanan yung asawa ko. Pakinggan natin si Ms. Lani Mercado, narito po. At sa lahat po ng ating pong mga kababayang Kabitenyo na nakiisa sa gabing ito, pinararating po ng aming pamilya, lalo-lalo na po ng aking asawa na si Senator Bong Revilla ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa inyong panahon at pakikiisa sa panalangin at prayer rally na ito. Umapaw po ang pasasalamat mula sa kaibuturan ng aming puso. Palakpakan po natin ang bawat isa sa atin. Napakabigat po ang panahong ito sa aming pamilya. Ngunit sa inyo kami humuhugot ng lakas. At higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Our Lord is our refuge and our fortress. Patuloy namin hinihiling sa Kanya ang kalakasan ng puso, kalooban at katawan upang mairaos ang mga pagsubok na ito na aming dinaranas. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit. Na masilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa sa kanyang pinagdaraanan ngayon, sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan. Kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ito ay sugat sa puso namin. Sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito, kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko, naiwasan ang mga batikos, naiwasan ang mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago. Ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad, pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Okay, stop muna tayo doon. Medyo emotional dyan si Congressman Lani Mercado. Alam mo, sabi niya, nakakagalit no, dahil sa kawalan ng hustisya. Yung ginawa sa kanyang asawa, sa kanilang pamilya. Talagang magagalit ka.
kung itong ginagawa mo, ginagawa sa pamilya mo, talagang magre-react ka, mag-rumentado ka, magre-rebelde ka. Yung nangyayari kay Bong Revilla ngayon, parang alala ko po yung nangyayari kay Pastor Apollo si Kibuloy eh. Yung ginigipit si Pastor Kibuloy, tapos, di ba, nagkaroon din tayo ng rally, sumuporta po tayo, parang ito rin eh, no? Ito. Lumaban din ang mga KOJC eh. Pero ang problema nga, sadyang malakas ang mga demonyo nakaupo sa palasyo. Walang konsensya. Talagang ang plano nila ay gipitin si Pastor Kibuloy sim with Senator Bong Revilla. Siyempre, ang mga supporters niya nakaramdam ng panggigipit. Walang due process, yun yung hinihiling nila. Kailangan magkaroon ng hustisya. Kaya nag-prayer rally sila. Sim din yung panawagan ng mga kataga-KOJC, tayo mga DDS, kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy. Ito na nga ho. Pare yung script, pare yung style, pare yung direktor ang nangyayari. Sinong direktor? Mga Rimulya. Mga Rimulya ho talaga yan. Yan ang isa sa mga arkitekto ng panggigipit ng gobyernong ito, Rimulya Brothers. Kasi kung tiningnan nyo po yung patterns, isa lang, no? Gigipitin ka, gawang ka ng kasalanan, at ikukulong ka, kakasuhan ka. Pagkaso sa'yo, sasabihin ka na kaagad, convicted ka, may probable cause. Yung nagpayo sa kanila, binanggit niya, na dapat sana, nagtago ka na lang, Bong Revilla. Umiwas ka na lang. Pwede rin na sana yung ganong option, kasi marami namang gumawa ng mga senador na nagtatago dahil naramdaman nila na ginigipit sila, naramdaman nila na gagawin sila, nagtatago na lang. Hindi na natin na ilayo yung isang kabitinyo rin na si Panpilo Lacson. Alam ni Panpilo, gigipitin siya, kaya nagtago siya. Gringo Hunasan, alam ni Gringo Hunasan, gigipitin siya, kaya nagtago siya. Yung nag-change yung leadership, lumabas siya. Kagaya ngayon ni General Bantag. Alam naman ni General Bantag, gigipitin siya ni Rimulya. Rimulya rin naman ang nagipit kay General Bantag. Isa pa rin pala si Bantag din, nakasama rin tayo sa mga rally. Yung mga igurot nagrarally, ganito rin kay Bong Revilla. Nasaan si Bantag? Nagtatago din. Ngayon bago, nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa? O Rimulya rin yan may kagagawan, di ba? Sabi ni Buying, may warrant of arrest. Kaya anong ginawa ni Bato? Nagtatago na, inunahan na. Pero kakaiba kay Bato kasi wala pa namang kasalanan si Bato eh. Wala namang kaso. Wala rin namang warrant na inilabas pa sa ICC. Kaya utak yung ginamit ni Bato. Pero iba itong si Bong Revilla. Nanindigan siya, wala siyang kasalanan. Yung problema nga, di ka paniwalaan ni Buying dyan. Si Buying man nagsampa dyan sa Sandigan Bayan eh. Hindi ka paniwalaan ni Bungit dyan. Kaya mabubulok talaga itong si Revilla. Pag si Bungit ay patuloy na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sana kung may alam si Revilla, ilabas na lang ang katotohanan. Tuloy oh. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. At tiyak ako habang nasisilayan niya ang pagmamahal at suporta ng bawat isa sa inyo. Habang nararamdaman niya ang pagmamahal at pagyakap ng Panginoon sa kanyang buhay, kahit kailan hindi niya isusuko ang kanyang pagmamahal sa bayan, hindi niya isusuko ang pagmamahal sa inyong mga kababayan nating mga Kabitenyo, at hindi niya isusuko ang pagmamahal niya sa ating mga kababayang Pilipino. There is no greater power than prayer. At yan ang pinamalas natin ngayong gabi. Ang sama-samang panalangin ng iba't ibang mga religious sectors. Hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa ating bansa. Pagod na tayong mga Pilipino. Hindi na natin alam kung ano ang totoo. Hindi na natin alam kung ano ang totoong istorya. Kailangan na natin ng liwanag. At naniniwala ako, sa panahon ngayon na binabalot tayo ng kadiliman, at the end of the tunnel, there is light. At ang magbibigay ng liwanag sa ating lahat, sa ating bansa, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Nababalot na tayo ng kadiliman. Putangin na naman, hindi yun. Siyempre, yung mga nasa palasyo, puro mga demonyo eh, talagang madilim. Kaya nga ang tao ngayon, kaliwat ka ng baha, sa Iligan, Cagayan, si Bangag tulog pa rin. No? Wala eh. Di sana nag-Duterte kayo nung nakaraang eleksyon. Nakalusot pa kayo at baka hindi pa maisipan na gaguhin si Bong Revilla, pero hindi rin eh. Kasi kung ikaw kasi supporters ng mga Duterte, gaguhin ka talaga eh. Tingnan mo si Jinggoy ngayon, no? Nandun. Kinasuhan din. Joel Villanueva, kakasuhan din. Di ba? Yan yung rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pag nakadikit ka sa mga Duterte, pag nakita nila Duterte to, bugbugin ka talaga ng kaso. Tuloy, oh. Sa tibay ng paninindigan, sa lakas ng ating pagkakaisa at sa gabay ng ating Panginoong Diyos, mananatili tayong nakatayo. Hindi tayo uurong. Nako. Hindi tayo magtatago at hindi tayo matitinag. Habang may paninindigan tayong lahat para sa katotohanan, habang may nagmamahal at habang may nananalig, ang hustisya ay makakamtan nating lahat, makakamtan ng sambayanang Pilipino. Hindi uurong, hindi kami magtatago. Lalaban. Puta kayo na zero. Zero na si Bangag sa Cavite. Sa 2028 election, zero ang boto ni Bangag sa Caviteño. Lahat ng kanyang kalyado, zero sa Cavite. Kita mo dito guys. Ganun talaga ang mangyayari dyan.
Yan, daming tao eh. Hindi na to biro, itong galit ni ano ha. Lani Mercado, hindi susuko ha. Nagang lalaban sila. Oh. At sa araw na yun, hindi lamang isang tao ang magtatagumpay, kundi ang buong bansa. Naniniwala ako that God is performing a great miracle. Maraming masisiwalat at kailangan masiwalat ang katotohanan at hindi kasinungalingan. Nako, maraming masisiwalat. Dapat malaman ng tambayan ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Tangina, no? So, meron silang alas, no? Meron silang pwedeng isiwalat na tsak babagsak ang mga buhaya. Darating daw ang time na manalo ang taong bayan. Putang ina, ang nakikita ko na pwedeng manalo tayo dito sa laban ay pagsibangag ay masipa dyan sa Palasyo de Polvoron. Nako, patay ka bung yung bangag. Yari si Bungit dito. So yung Cavite, intact na to. Anytime. Pwede nang gawin yung tinatawag ni Manong Chavit Singson na one-time, big-time rally. Malapit na yan. Tuloy. Huwag tayo basta-basta maniwala sa fake news na nakikita natin sa social media. Huwag tayong basta magpapabilog sa mga nababasa natin. Mag-fact check po tayo. At ang pagmamahal na nandito sa ating puso, ang siyang manaig sa katotohanan. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, ang siyang manaig para makita natin ang liwanag, para makita natin ang katotohanan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Binabalik namin ang pagmamahal sa Panginoong Diyos, na siyang Panginoon nating lahat, na siyang gagawa ng milagro, na siyang magtutuwid ng storya ng ating mga buhay at kasaysayan ng ating bansa. Panginoon, kayo na ang bahala sa aming lahat. Kayo na po ang bahala sa buhay ni Senator Bong Revilla at sa aming buong pamilya. Pagkalooban niyo po kami ng lakas at paninindigan hanggang sa huli. Hanggang sa huling patak ng aming dugo, hanggang sa huling hininga naming lahat. Kayo po ang bahala sa amin. Maraming salamat po sa inyong panalangin at patuloy tayong manalangin para sa tunay na hustisya at para sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless us all. Putik, no, hanggang sa huli naming patak ng dugo, hanggang sa huli naming hininga. Tapang talaga ng mga taga Cavite. Yari ka na Bungit eh. Sa akin eleksyon talaga tong dahilan nito eh. Pamumulitika eh. Wala na, matatalo kasi si Buying ni Budot sa 2028, yung mga Rimulya, matatalo kasi ng Revilla. Magiging magiging gobernador talaga yan. Kaya tinarbaho yan eh. Pero sa akin kahit kunyari, kulong yan si Bong Revilla, no? Kulong naman talaga, no? Eh, kung hindi pa wala pang conviction, tapos pagdating ng 2028, pwede siyang tumakbo sa pagka-gobernador. Malamang matatalo dito si Rimulya. Pakinggan po natin yung galit ng kanyang supporter. Narito po. Kasi hindi makatarungan. Kasi nagsalita na po ang batikang lawyer natin dito sa Pilipinas. Hindi tumaan sa proseso, hindi talaga, kahit siya mismo, si Senator Bong Revilla, nagsabi na walang due process ang nangyari sa kanya. Ang daming pinangalanan ng ating ng mga akusado sa flood control. Pero bakit ilang araw lamang noong sinampahan si Senator Bong ay lumabas na kagad yung warrant? Siyempre doon pa lang sa prosesong yun talagang nakakapagsakalas. Kasi Friday, inilabas yung kaso niya for malversation and then Monday na may warrant na. So hindi talaga dumaan sa due process. Due process din ang sinisigaw nila, walang tamang proseso. Ayan ang gawain ng mga Rimulya. Talagang makakatikim ang mga kalaban ng mga bangag. Kalaban ng mga Rimulya ng tinatawag na walang due process. Ginawa kay Tatay Digong, ginawa kay Pastor Gibuloy, ginawa kay Bantag, ginawa ngayon kay Revilla, anak ng kamuti. Isang isang script, isang direksyon. Grabe ang dumi maglaro ng mga animal na to, no? Ako sa akin din may balita-balita kasi. Totoo ito sabi, fact check talaga. Kasi yung parang pinarusahan dito si Senator Bong Revilla ng mga Marcosis. Noong kasagsagan kasi ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara, ni isang congressman na Revilla walang pumirma. Nung last year ayaw nila sumuporta sa impeachment. Kaya siguro ito sa akin lang naman. Ito isa sa mga dahilan na ginagago si Revilla ngayon, ginawa ng kaso. Kasi yung mga hearing, wala ka mang narinig na Bong Revilla Saldico at saka Martin Romualdez, yan yung pinag-uusapan Nililis lang ni Panfilo Lacson. Pero bakit magulat ka na itong si Revilla pala ay sinampahan na ng kaso, malversation of public funds, plunder, tapos may warrant of arrest agad. Ganun katindi, ganun kabilis. Gulat nga ako nun. Noong isipin mo, mukhang live ba yun, nag-video si Senator Bong Revilla na lalabasan daw siya ng warrant of arrest. Kakasuhan daw siya. Tapos, mga ilang oras lang, pumunta na siya sa Campo Crame. Sumuko na siya, sumurinder na siya. Sinong nagsabi na sumurinder? John Vic Rimulya. Ganun katindi, no? Kung ako, Senator Bong Revilla, tinaguan ko muna to si Bungit
lalabas na lang ako pag tapos na ang panunungkulan ng mga Marcos at kayabangan at pagkabusado ng mga Remulyas. Magtatago ka muna, no? Tapos lalabas ka na lang sa 2028. Kailangan susuporta ka ng todo sa mga Duterte kay Vice President Inday Sara para matalo ang pambato ni Bangag. Para magkaroon ka ng tamang proseso, due process. Yan lang naman ang kanilang hiniling, due process. Kung nakaupo ang mga Remulya, wala rin. At mga Marcos, wala ka talagang asahan na due process. Kung tago-tago ba? Matago-tago muna pa. Kagaya kay Bantag. Kagaya kay Senator Bato, ginawa rin naman niya ni Lacson, nagtago muna. Tapos nung natapos na yung termino ni Gloria Bayon, lumabas siya. Nalinis. O ngayon, nagsenador muli. Ganun lang, sana. Pero sabi nga ni Lani Mercado, haharapin niya. Dahil alam niya na walang kasalanan si Bong Revilla. Hindi nga, ganun ang mangyayari dahil gagawan. Gagawan ka ng kasalanan. Maganda yung script na yung mga Remulya sa iyo ito, update muna tayo sa Revilla. Si Bong Revilla po ay nasa Sandigang Bayan ngayong araw, sa 3rd Division, para sa arraignment sa reklamong malversation through falsification of public documents. Ayan po. Ito po yung video. Panoorin muna natin. Ayan. Sandigan Bayan po yan. Grabe. Hindi nang nangyari kay Bong Revilla. I love you all. I love you all daw. Statement ni Senator Bong Revilla sa mga supporters niya sa Cavite. Grabe May bulletproof pa. Grabe to si sakripisyo ni Bong Revilla talaga. Meron pa isa. Ito yung ito yung nagturo kay Senator Bong Revilla. Manila Bryce Hernandez. Tama, Bryce Hernandez at yan. Excuse po. Yung mga bigyan natin dito sa inyo. Sa inyo na. Laban lang daw. Gawin na mo yung unbox. Grabing kamalasan dumating sa buhay ni Bong Revilla. Napakamuti. My God! Tambalos-los, Remulla Brothers. Grabing panggigipit na yan. Sobra-sobra. Si Martin Romualdez Nasan, anak ng kagwang. Sandro Nasan. Sila yung kumukuha ng kickbacks at mga insertion Balik tayo dito sa usapin sa sinasabi na kaya daw ginipit ang mga Revilla, pamilyang Revilla dahil nga hindi sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara last year. So ngayon, merong impeachment na naman kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang nakikita ko po dito, dalawa ang opsyon dito ni Senator Bong Revilla. Kasi mga kongresista man, ang asawa niya at kanyang mga anak, kongresista. Mamimili siya dito. Susuporta ba sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara? Na yan ang kagustuhan ng gobyernong Marcos? Or, hindi siya susuporta at manindigan siya na hindi pwedeng ma-impeach si Vice President Inday Sara. Manindigan sila. Gaya ng ginawa nila yung 2028 impeachment. Yan yung pagpipilian niya, dalawa. Kung susuporta siya kay Vice President Inday Sara, kung susuporta siya na ma-impeach si Vice President Inday Sara, ano ang kapalit niyan? Di ba ho? Pwedeng sasabihin nila, sige, susuporta kami. Pipirma kami sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara kasi last year hindi man kami sumuporta. Ngayon, susuporta kami para ma-impeach si Inday Sara. Pero, walang sala natin si Senator Bong Revilla. Pwedeng ganun, ang mangyayari. Kasi, sabi nga ho ni Mike Defensor, former congressman, lahat daw ng resources ng gobyerno gagamitin para ma-impeach si Inday Sara para hindi na makatakbo sa 2028. Pero, ito pa yung isang senaryo. Kung susuporta naman kung hindi naman susuporta itong Revilla na ma-impeach si Vice President Inday Sara, siguro goods yan para sa akin. Bakit? 2028 presidential election na. Di ba ang sabi nila ni Mercado? Lalaban kami hanggang sa huling patak ng dugo namin sa huling hininga at lalabas ang katotohanan. Di, sumuporta na lang tayo kay Inday Sara para maging presidente siya. At para walang manalong kandidato si Bangag sa 2028. Yan lang diyan mo makikita yung tamang proseso dyan at hustisya. Tandaan ninyo, mga Revilla, mga Duterte, binigyan ka ng tamang proseso. Nakalaban ka, kaya napawalang sala ka kay Tatay Digong. Ngayon, Duterte na naman ang magsalba sa'yo. Yan ang nakikita ko. Kaya lesson learned. Huwag mong iwanan ng mga Duterte. Sumama ka hanggang dulo. Mamirinsipyo ka. Ang problema kung sino yung malakas doon. Pero duda po ako dito sa impeachment kung may susuporta pa na ma-impeach si Inday Sara. Mag-iisip din yan sa 2028 election. At malakas si Vice President Inday Sara. Patuloy na namamayagpag sa mga survey. Survey sa trust and approval rating. Survey, presidential survey. Number 1 lagi.
Kaya kung ako kongresista, kung ako Bong Revilla, sumuporta ka na lang ng todo sa kay Inday Sara. Nang sama-sama tayo, ipakulong ang mga kurakot. Pakinggan natin si Doc Matao. Statement patungkol dyan. Sa mga congressman, nabubuto ngayon sa impeachment ni Sara. Well, mag-isip-isip sila. Kasi, kunwari, hindi na-impeach si Sara. Nakapirma ka na eh. Correct. Pangalawang error mo na yan. So, paano yung future nyo, di ba? Isip-isip mo na. Kung alam nyo mali yung ginawa nyo, baguhin nyo na ngayon. Bakit uulitin nyo na naman yung maling desisyon na alam naman natin, politika lang. Ngayon, pag ginawa nyo yan, ma-assume nyo ba na sa Senado, may impeach si VP Sara? Ngayon, so alam nyo ba na ang Supreme Court ay talagang hindi lalaban sa inyo, na lumaban ang Supreme Court ngayon dahil ginamit niyo yung Constitution. So isipin nyo talaga yun. Kung ako sa inyo, huwag na kayong mag-impeach kay VP Sara. Correct. Para mas safe kayo at hindi kayo yung priority. Kasi kunwari, pumirma kayo, may kasalanan kayo. Unless wala kayong kasalanan na, kunyari wala kayong korupsyon. Kung may korupsyon kayo, pumirma kayo, priority kayo na ikukulong pag si VP Sara ang naging presidente. Yun ang sigurado. Siyempre, priority yung nag-impeach sa kanya eh. Correct. Pero kung hindi nyo siya i-impeach, siyempre, next priority pa rin kayo. Kung kayo ay may kasalanan. Pero priority, yung may kasalanan na nag-impeach pa, natural yun eh. So isip-isip. Isipin nyo yung kinabukasan nyo rin. Maraming salamat po, Doc. Isip-isip daw, bago pumirma. Kaya ako sa akin, naniniwala ako dyan. Hindi yan ipagbili ni Budots ng Revilla, yung kanilang perma sa kay Tambaloslos. Sana nga, manindigan kayo. Sana nga, no? Ngayon, nakaranas kayo ng panggigipit, tuloy nyo na lang kayo, na yung laban ninyo. Nandyan naman na yan eh. Nagrally na kayo, no? Kita na yung galit ninyo, pagkadismaya, may mga supporters kayo. At susuporta pa kami sa inyo sa mga Revilla, sa mga pagkilos protesta ho ninyo. Sama-sama tayo sa one time, big time. Ako sa akin 100%. Zero ang makukuha ng Marcos admin sa Cavite sa 2028 presidential election. Sinaktan nila eh. Itong si Revilla, malakas eh. Malakas, ang daming tao, maraming supporters eh. Pag tinignan natin, ito sa akin lang naman tsorya ho ito. Makukuha talaga ho ng Team Duterte ang Cavite. Majority votes, Duterte yan ang iboboto. Lalo na ngayon, nasaktan ang mga Revilla. At baka sa 2028, itong si Senator Bong Revilla, kung hindi ito tatakbo sa pagka-gobernador, baka tatakbo ito sa 2028 sa pagka-senador, at baka lilinya ho ito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi alam natin, si Bong Revilla at ang pamilyang Revilla, mga kongresista, kaibigan ni Vice President Inday Sara. Kaya nga hindi sila pumirma. Ito ang isa sa mga nakikita ko. Kaya, solido ang mga taga Cavite, mga Caviteño, pabor dito at susuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung tinatawag na there will be a day of reckoning. Talagang makukulong ang mga totoong mastermind, kagaya ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Saldico, kay Rapirap kasama ka pang Bakika, Lisa Marcos. Remulla Brothers, ayan, kailangan managot kayong mga hinayupa kayo. Turi, wala kang kawala, Turi, hindi ka ligtas, buhanga ka. At Abalos, kasama ka rin Abalos. Talagang managot kayo sa batas. Kasi sabi ni Doc Mata, ikukulong kayong lahat. At dapat lang mangyayari yan nang magkaroon ng hustisya ang sambayanang Pilipino.